Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. Pero bago po lahat mga minamahal ko mga kababayan, syempre binabati muna po natin yung lahat po ng ating mga supporters, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po yung mga nasa abroad. So magandang araw po sa inyong lahat. Okay, hindi na po tayo paligoy-ligoy pa o paliligoy-ligoyin itong ating pag-uusapan ngayon. May napansin ba kayo kay Panelo? Kung wala po kayong napansin, ako meron po ako napapansin na tila baga mukhang sa kanyang mga nagiging pahayag, mukha pong kampi siya, no? Sa ating administrasyon, o hindi naman kaya lumalaylo na siya. Kung hindi naman kaya baka sinisiguro niya ang sarili niya dahil alam niyo may mga tao kasing kumbaga sa kung saan yung mas malakas doon siya, kung saan yung mas mapapakinabangan niya yung isang tao doon siya. No? Pag hindi niya napapakinabangan na yung isang tao, lagi nang mali yun sa paningin niya. Pero hindi ko naman sinasabing ganun, si Panelo. Pero mukhang sa akin kasi na-obserban, maalala ninyo, nung mga nakarang buwan, itong mga linggo lang pala, itong mga nakarang mga linggo lamang, mismong si Salvador na po, ang nagsabi na dapat talaga umuwi si Roque at hindi siya sang-ayon sa sinasabi ni Roque na pinupolitika siya. So ibig sabihin, kung pag-aaralan po nating mabuti yung sinabi ni Panelo ay pabor po yun. Papabor po yun sa kumbaga gobyerno, papabor po sa ating mga otoridad, at hindi po siya pabor dito po kay Harry Roque. So pinakita naman po niya yun, di ba? No? So sinabi niya rin na hindi siya talaga sang-ayon, hindi pwedeng gamitin ni Roque yung salitang pinupolitika siya, dahil tulad nga ng sinabi niya na kung mayroon mga kung ang dahilan lang ni Roque dahil siya ay kakampi, kaya siya kinakasuhan ng kung ano-ano, dapat kung totoo yun, di sana yung iba din na talagang bumabati ko sa administrasyon natin, dapat talagang din, kinasuhan din ng kinasuhan ng walang katuturan, di ba? So doon pa lang nagulat ako kasi syempre sino ba naman mag-aakala na si Panelo magsasalita ng ganun, di ba? Pasensya na pala kanina nabanggit ko yung Salvador Panelo, Salvador ano ba to, nalilito kasi ako sa pangalan nito ni Salvador Panelo, kasi apelyido yun ni Philip Salvador, di ba? So doon pa lang nakitaan ko na po ng tila pumapabor si Panelo sa atin, no? O pumapanig siya sa batas. Ngayon, meron na naman po akong nabasa na nagbigay po sa akin ng kumbaga palaisipan. Kasi kung maalala ninyo, itong Duterte Youth, no? Ibig sabihin, kaya Duterte Youth ito, mga mga supporters o mga taga-suporta ni Rodrigo Roa Duterte, kaya ngayon Duterte Youth. Pero nagulat po ako sa naging mensahe po ni Salvador Panelo. Kasi sabi po niya dito, pinaburan ni dating presidential, ito'y balita po ng ng Abante News. Pinaburan ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang desisyon ng Commission on Elections or COMELEC
na kansilahin ang rehistrasyon ng Duterte Youth Party List. Uy, sumasang-ayon siya. Maka-Duterte itong mga to Ano ba yung rason niya? Ito yung rason niya. Okay. Sa programa ng Easy Ka Lang sa DWAR Abante Radio, sinabi ni Panelo na simulat sa pool ay ginamit lamang umano ng grupo ang pangalang Duterte. Naku, delikado yan. Aawayin si Panelo ng mga Duterte Youth. Dagdag niya, hindi rin maganda ang record ng mga nasa likod ng partido at marami rin daw paglabag, kung kaya't may sapat lamang na batayan ang COMELEC sa ginawang hakbang. Sabi dito, yang Duterte Youth, wala akong kabilib-bilib diyan. Ginamit lang talaga nila yung pangalang Duterte, lalo yung mga nasa likod niyan. Puro mga hindi magagandang record niyan. Talagang ginamit lang nila sa ad ni Panelo. So ibig sabihin, mukhang kakarmahin, mukhang kinakarma na pala. Karma na talaga to kasi kinansila 'Di ba? Yung kanilang rehistro sa COMELEC. So ibig sabihin, goodbye na Duterte Youth. So sinabi naman ng Panelo na dapat lang kasi ginagamit lang naman. 'Di ba? Ginagamit lang naman. So hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon nyo dito kasi iba-iba po tayo ng pananaw. Pero para sa akin, mas lalong tumitibay yung aking hinala na tila nag-iiba yata ng landas si Panelo. Kung dati lagi siyang kontra sa lahat ng ginagawa ng ating gobyerno, mukhang sumasang-ayon siya. Mukhang hindi naman kaya, baka sumasakay lang siya. Baka may plano siya na hindi natin alam. Pero para sa akin, nakakagulat to. Nakakagulat yung kanyang mga nagiging pahayag. Siyempre, masasaktan yung mga Duterte Youth, lahat ng member dyan. Lalong-lalo na yung inaanak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung mag-asawa na inaanak pa niya sa kasal, na nagwalang iya sa kanya. So ano ba pwede nating itawag dito? Ito ba pwede nating tawaging karma o ano ba? Kasi halatang halata kitang-kita, mukhang sa tingin ko lang kung ako tatanungin ninyo mukhang karma talaga. Di ba? Mukhang kaya napanood ko dun sa TV, parang galit na galit yung yung abogado, no? Yun yata yung representative ng party list, no? Na inaanak ng ating pangulo, na kung saan nag-traitor sa kanya. Yun yata din yung nag-file sa kanya ng ng impeachment, no? So nagpasiklab agad. Akala niya yun na rin si Panelo na mismo nagsabi, wala siyang kabilib-bilib. Dahil yung mga namumuno dyan, lalong-lalo na yung nagkaso sa ating Pangulo, nagsampa ng kaso kung kailan na paano yung eleksyon, tsaka nagsampa, katangahan talaga, bobo talaga. Si Panelo sa kay Panelo na nanggaling yung sinabi niyang mga hindi magaganda ang record niyan. So ibig sabihin, masasamang uri ng tao. Dapat imbis na tulungan ni Panelo, nilaglag pa niya lalo. Nako, mukhang ewan ko lang kung anong magiging reaksyon ng mga taga Youth Party List, hindi pala Youth Party List, Duterte Youth Party List, di ba? So hindi natin alam kung anong magiging reaksyon nila dito kasi kung titignan po ninyo mga kababayan, mukhang masasaktan talaga sila dito kahit ako
'Di ba? Iisa lang yung sinusuportahan natin, isa lang yung Panginoon natin. Tapos bigla mo kung babanatan ng ganun. Ang sakit nun, no? Tanggal na nga yung ano ninyo sa COMELEC, yung rehistro ninyo. Hindi pa kayo nanalo. Nanalo sila pero 'di ba? Problema ang equivalent nito itong pangyayari sa Duterte, nahulog pa rin na hindi sila nanalo. Kasi paano pa sila makakaupo burado na nga kinansila na nga yung ano nila, yung rehistrasyon nila sa COMELEC, 'di ba? So, ewan ko lang kung sa anong bagay pa, pero hindi ko pa nakikita si Panelo kasi na nagsasalita patungkol kay Amy. At nagsalita na rin siya tungkol kay Amy Marcos, naalala ko nga pala. Oh, yes, naalala ko. 'Di ba nagsalita siya? At sabi niya ay manggagamit si na nabanggit pa nga niya doon na wala siyang tiwala kay Amy. So parang ang labas ni Panelo dito, parang kung titignan mo talaga, para siyang kontrabida para siyang kumbaga sa isang kampo, parang lumalabas na isa siyang anay. 'Di ba? Kasi nangiisipin ng iba, lumalabas na para siyang anay kasi halos lahat ng kaalyado, kakampi ni Sara o ni Rodrigo Roa Duterte, kinakalaban niya. Kagaya ni Rocky nga, di ba? Oh. So, hindi ko alam kung ano ang pakulo anong drama to, anong style ito ni Panelo. Pero mukhang kailangan bantayan natin si Panelo. Mukhang may plano siya na, 'di ba? Mukhang nagpaparamdam siya sa administrasyong Marcos. Eto ko. Hindi na ako kumakampi sa mga Duterte. Baka gusto niyo akong bigyan ng posisyon. Baka gusto niyo akong bigyan ng alam naman din natin si Panelo, mahilig din niya sa posisyon. Baka gusto niyang, kaya siya ganun, kaya siya nagsasabi ng kontra sa mga Duterte. Malay mo, di ba, yan ang pamamaraan niya. Pero sa akin, hindi dapat bigyan ng kung anumang posisyon si Panelo kasi mahirap na. Kasi minsan alam niyo naman, magagaling yung mga yan, magagaling gumawa ng drama yan. Baka mamaya ang plano lang talaga ni Panelo, kaya siya naggagaganyan, baka sakaling makapasok siya, kumbaga magiging tik-tik pa siya. So wag dapat magtiwala ang ating Pangulo, no? So ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko, basta ako mukhang kabado ko dito sa magiging sagot ng Duterte Youth Party List. Mukhang siyempre hindi rin magsasabi ng mabuti to tungkol kay Panelo kasi mismong nanggaling sa bunganga ni Panelo hindi magagandang ang record niyan. So pinasama pa niya, lalo napasama na nga doon sa nangyari sa kanila, pinasama pa lalo ni Panelo. Pero siguro marahil din siguro kaya niya sinasabi to para hindi masyadong halata na nasaktan sila o nasasaktan sila sa nangyayari po dito sa Duterte Youth. Kaya siguro kaya gano'n, sila na rin na nagpapasama dito para sabihin lang na tama lang yung ginawa ninyo, kami sangayon kami kasi ginagamit lang nila. So ibig sabihin, para hindi mapansin siguro o hindi mahalata, nabaksak na sila o nangihina na sila, 'di ba? Kasi malaking kaanuhan to sa kanila, kawalan to sa kanila. 3 yung upo dapat doon sa Kamara na representante ng Duterte Youth Party List, 'di ba? So ganun pa man, salamat pa rin sa Diyos kasi bakit? Kasi magiging hadlang din naman to mga to Alam natin, dagdag lang to sa magiging kontra. Kontra sa ating gobyerno. So magiging sakit lang ng ulo tong mga to, kaya para sa akin may mabuti na rin na hindi talaga sila nanalo, no? Mabuti na rin na hindi sila makakaupo
Pero pinakamabuti sa akin dito sa ngayon, base sa akin nakikita, yung mga sinasabi po ni Panelo na pabor po sa ating gobyerno, no? So, ganun pa man, sana, pero sa bagay, sana kahit hindi mabigyan ng posisyon si Panelo, tuloy-tuloy niya ng, tuloy-tuloy na siyang, kumbaga, sumang-ayon o makiisa sa ating gobyerno, no? Hindi na siya panggobyerno ni Duterte, na alam naman natin na panggobyerno ni Duterte panggobyerno ng isang kriminal, no? So ganun pa man, good luck na lang kay Panelo. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ng ibang mga kakampi nila sa kanya, pero obvious naman po, maanghang po yung kanya mga binibitawan, kagaya na lang yung sinabi niya na hindi magaganda yung record, so lalo pa niyang ibinaon. Kung nakabaon na nga sa putik, talagang hinila pa papunta sa parang hinila pa papunta ng Kumunoy. Okay, minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.